Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala raqibun ala kulli af'alikum fayujazikum bih. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr, fattaquhu ya ulil albab. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzili ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Mga kapatid ko sa Islam, mga tunay na nanampalataya, pagkatapos mo natin purihin ang dakilang Allah at saksi po ang bawat isa sa atin walang Diyos-Diyosan na dapat sambahin maliban ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. At saksi din tayo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa Islam, may kasabihan sa atin na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ito po ay may katotohanan. Dahil kung titingnan natin ang ating pamumuhay dito sa mundong ito, karamihan ng mga tao ay lingat sa katotohanan. Karamihan sa mga tao ay napababayaan ano talaga ang katotohanan para sa kabilang buhay, mga kapatid ko sa Islam. Kaya ang babala ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin lahat. Sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Maryam, wa anzirhum yawmal hasrat. Wa anzirhum yawmal hasrat idh qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Mahigit kumulang po ang talatang ito, ang ayat na ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at balaan mo. Ibig sabihin lahat tayo, lahat ng tao, lahat ng nilikha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at balaan mo, yawmal hasrati, araw ng pagsisisi, sa pagdating ng araw ng pagsisisi, sa pagdating ng araw ng pagdalamhati, idh qudiyal amr, at kapag napagpasiyahan na ang lahat. Meaning, ibig sabihin mga kapatid ko sa Islam, kapag papasok ng tao sa paraiso, at ang tao sa impyerno, at magiging forever siya diyan sa loob niya, wahum fi ghaflatin. Itong mga taong binabalaan ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, binabalaan ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nasa kalingatan, napababayaan nila, at hindi nila pinaniwalaan ano mang ang binabalaa sa kanilang ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito po ang pagsisisi ng mga tao sa araw ng paghukom. Sa araw at dito po sa mundo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dadalhin na ang tao sa janaza, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazatu fahtamalahal rijalu ala anakihim in kanat salihatan faqal qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin fayaqul ya waylaha ayna yadhhabuna biha law sami'aha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insana law sami'ahu al-insanu lasu'iq. Mga kapatid ko sa Islam, dito po makikita natin ang araw ng pagsisisi. Dito pa po sa mundo na sinabi ng Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari, idza wudi'atil janazatu, at kapag ang tao tapos na, yung taong mayit, tapos na lahat, pinaliguan lahat-lahat at dadalhin na siya sa kanyang libingan, dinadala na ng mga tao sa mga papunta sa libingan niya. Dito po, magsasabi itong janaza na ito, itong mayit na ito, sabi niya, kaddimuni, kaddimuni, kaddimuni. Bilisan na ninyo, dalhin na ninyo ako. Kasi naghihintay na sa kanya ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala, diyan pa lang sa loob ng makbara, sa loob ng libingan, ay matatamasa ng mga kapatid ko sa Islam. Subalit pag ang taong ito, wa in kanat ghayra salihatin, pag ang tao na ito ay hindi matuwid, yung taong sinasabi doon, kaddimuni, kaddimuni, yung mga tao tumatalima sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong matutuwid, yung mga taong salih, wa in kanat ghayra salihatin, ngunit pag hindi matuwid, ibig sabihin gumagawa ng kasalanan, hindi na niniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi niya, wailaha, kapahamakan sa kanya. Ayna yadhabuna biha, saan nila ito dadalhin? Saan nila ito dadalhin? Parang sumisigaw, mga kapatid ko sa Islam. Para siyang sumisigaw. Yasma'u sawtaha. Kullu shay, naririnig lang lahat ang kanyang sigaw, ang kanyang sinasabi, illa linsana, maliban na lamang sa tao, law sami'aha la su'iq. Dahil pag narinig ng taong sigaw niya, magiging dahilan ng maghihimatay o kaya ma-electrify, mahihimatay ang mga taong makarinig sa kanya, mga kapatid ko sa Islam. Dito po makikita natin yung pagsisisi, mga kapatid ko sa Islam. Kaya bago darating ang araw na yan, ang lahat ng tao, upang hindi magkaroon ng pagsisisi dito sa mundo, lalo't lalo na sa kabilang buhay, mga kapatid ko sa Islam. Kaya nga binabalaan tayo dito, Yawmal Hasra, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at balaan mo sila sa araw kung saan ang pagdadalamhati, kung saan ang pagsisisi, mga kapatid ko sa Islam. At alam ng bawat isa sa atin, itong katagang na ito, ang pagsisisi ay dapat laging nasa huli. Ngunit dito sa mundo, dapat ang pagsisisi ay iuuna na natin, mga kapatid ko sa Islam. Dahil doon sa kabilang buhay, hindi na po may balik ang bawat isa. Ano mang gawain natin dito sa mundo, at babalik ang tao doon sa kabilang buhay, hindi na po maibalik kahit ano pa pong hihingin ng tao. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dito po makikita natin, mga kapatid ko sa Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao, idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, at dito po makikita natin, hanggat sa darating ang kamatayan sa isa sa kanila, sa mga kuffar, sa mga hindi naniniwala, sa mga mapabaya, sa mga gawain dito sa mundo, ano pong sasabihin nila, mga kapatid ko silang, Qala rabbirji'un. Ya Allah, ya Panginoon namin, ibalik ninyo kami sa mundo. La'alli a'mal salihan. Sa kasakali, sabi nila, gagawa na kami ng mabuti. Gagawa na kami ng kabutihan. Kalla innaha hiya kalimatun huwa qailuha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi. Yan ay isang kataga lamang. Katagang lamang lalabas sa kanilang bibig. Kalla innaha hiya kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun. At naghihintay sa kanila ang libingan, kung saan sa pagitan ng mundo at ng kabilang buhay, mga kapatid. Ila yaumi ubathin, hatta hanggat sila ay bubuhayin na ulit. So kung makikita natin dito ang pagsisisi. At ang pagsisisi ito, mga kapatid ko sa Islam, darating sa yaumul qiyamah. Pag darating na sa yaumul qiyamah, kahit doon sa loob ng paraiso, magkaroon ng tugligsahan po ang mga tao sa kanilang mga sinusunod dito sa mundong ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Ibrahim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Allahu Akbar. Sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala,
dito po magkaroon na po ng tuligsahan. Dito po makikita na yung nararamdaman ng mga kuffar, ng mga hindi mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga sunod-sunuran sa kanilang pinuno na hindi naman sa katotohanan. Yung sunod-sunuran sa mga taong arogante. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa baraju lillahi jami'an. Pagkatapos ng lahat ng tao, ilalabas na sa kanilang libingan, bubuhayin ulit mga kapatid ko sa Islam. Wa baraju lillahi jami'an. At sila ay haharap sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng tao. Wa baraju lillahi, lilitaw sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat du'afa'u lilladhina istakbaru. At dito po, magsasabi ang mga sila mahihina. Yung mga sila mahihina, yung mga sila tagasunod, lilladhina istakbaru, sa kanino? Sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga taong na arogante, na tagasunod nila o kaya sinusunod nila sa mga bagay, katotohanan man o hindi, basta sinusunod na lang nila mga kapatid ko sa Islam. Atong sabi nila, magkaroon na po ng pagtuligsa. Sabi nila dito, pupunta sila sa kanilang mga pinuno. Pakala du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna ma'akum. Sabi nila, nung sa mundo, kasama ninyo kami. Tagasunod ninyo kami. Sumusunod kami sa inyo. At ipinamangako ninyo na ganito, lalo't lalo ang syaitan. Pinangako ninyo na tutulungan ninyo kami. Pahal antum mugnuna min adabillahi min shay. Pwede ba, kung maari sana, tulungan ninyo kami nang sa ganon maibsan itong parusa na nararamdaman namin ngayon. Pahal antum mugnuna min adabillahi min shay. Parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit kukunti lamang. Ganon po katindi ang mangyayari sa kabilang buhay. Isinilarawan sa atin ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala para magkaroon ng bawat isa sa atin ang mga bagay na ito, pangyayari na ito, mga kapatid ko sa Islam. Napakaraming ayat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Ang pagtuligsa ng mga tao sa kanya-pakanya, ang pagsisihan ng mga tao sa kanya-pakanya sa loob ng impyerno, mga kapatid ko sa Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, Faqalat du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna ma'akum inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min adabillahi min shay'. Anong sagot ng mga pinuno? Ano ang sagot ng mga sinusunod ng mga tagasunod? Qalu law hadanallahu lahadaynakum. Sabi nila, kung sana kami nagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kami ay magagabayan din namin kami. Tingnan po ninyo dito, mga kapatid ko sa Islam. Paano yung mga tao nagtabarra, para bang tinutulungan nila ang sarili nila? Kung ang pagsisisi ninyo, sinisisi ninyo kami, hindi niyo kami masisisi sa mga bagay na ito. Dahil kung kami nagabayan, sa katotohanan, magagabayan din namin kayo. Lahadaynakum. Pero sawaun alayna azazina am sabarna mala namin mahis. Dito sa loob ng impyerno, dito sa loob ng parusa, binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, sawaun ajazina, mapupuot man tayo, maligalig man tayo. Mapupuot man tayo, magagalit man tayo, am sabar na o kaya magsabar tayo, mala namin mahis. Wala na tayong mapupuntahan. Wala na mangyayari sa atin, mga kapatid ko sa Islam. So makikita natin ang tuligsahan, makikita natin ang pagsisisi dito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa Islam. At makikita natin upang maging gabay ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito, sa anumang bagay sinusunod natin dito sa mundong ito, dapat tingnan natin, tama ba ang sinusunod natin? Tama ba ang pananaw natin? Ito ba ay sa katotohanan, mga kapatid ko sa Islam? Dahil sa kabilang buhay, wala na po. Kahit sino pang sisisihin ng bawat isa, kahit ba ano pang pagdalamhati ng bawat isa, wala na pong magagawa, mala namin mahis. Sabi ng mga binuno, wala na tayong mapupuntahan. Wala na tayong magagawa sa mga bagay na ito. Sawaun ajazina am sabarna. Mapupuot man tayo, magagalit man tayo, magsabar man tayo, ang lahat ng ito, mga kapatid ko sa Islam. At isa sa mga pangyayari sa dugtong ng ayat na ito, mga kapatid ko sa Islam, sa Surah Ibrahim, ang pagtuligsa ng mga tao kay Satan, sa Iblis. Tingnan po natin, paano po tinutuligsa? Paano po sinisisi ng mga tao ang Iblis? Sa kabilang buhay, mga kapatid ko sa Islam,
Ang dugtong ng ayat ino, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr, inna Allah wa'adakum wa'dal haqq, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, fala talumuni wa lumu anfusakum, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Allahu Akbar. Sabi ng Satan, nung makita ng mga tao sa impyerno na meron tumutulong, meron nagsasafaat sa mga tao sa paraiso, dito po sabi nila, sino ba ang naglilinlang sa atin? Sino ba ang naging dahilan upang tayo maipasok sa impyerno? Sabi ng mga kuwan, Satan. Dito po, sabi ng Tafsir Ibn Kathir, sabi niya, as-Shaitanu waqafa khatiban finnar. Dito po, tutindig ang Satan. Titindig ang Satan sa loob ng impyerno, khatiban, at nagpapamahalayak, at nagpublic. Sinasabi niya, waqala syaitanu lamma qudiya al-amru. At sinabi ng Satan, sasabihin ng Satan, lamma qudiya al-amru, nang tapos na ang lahat, pumasok ng tao sa impyerno, pumasok ng tao sa paraiso, inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Sa mga taong pumupunta sa Satan kay Iblis. Sa mga taong pupunta kay Iblis upang sisihin si Iblis. Pero ano pong sagot ni Iblis? Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinangakuhan niya kayo ng pangakong totoo. Ano pong pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga tao tumatalima, mga tao sumusunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala ang totoo na totoo ang paraiso, totoo ang impyerno, totoo ang lahat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Pinangakuan kayo ng iyong Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala ng totoong pangako. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ako rin ay nangako sa inyo, ngunit ika nga, sabi ng mga tao dito, ito ay pangakong napapako. Walang katotohanan. Walang katotohanan, mga kapatid ko sa Islam. Kung ang sinabi ng Satan na ganito-ganito, ang lahat ng ito ay katotohanan. Dahil kung titingnan natin sa atin sarili, mga kapatid ko sa Islam, sa mga gumagawa ng mga palaswang bagay, sa mga gumagawa ng kasalanan, napipil po ng bawat isa. Sa oras na gumawa siya ng kasalanan, para bagang hindi siya nagigilty. Para bang meron nagwaswas sa kanya, nagbubulong sa kanya, gawin mo yan. Walang mangyayari sa iyo. Sa pagnanakaw, sa anumang gawain, parang nagwawaswas sa iyo. Gawin mo yan, ito po ay kagagawan ng Satan, mga kapatid ko sa Islam. Sabi ng Satan, hindi mangyayari yan sa iyo. Walang impyerno, walang parusa. At kung ano man, magtatawad ka rin. Hindi mo mamadaliin ang pagtawad. Dahil yun ang kwan sa'yo ng Satan. Sa mga tao, mga kapatid ko sa Islam, wa'adtukum pa'akhlaf, inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq, wa'adtukum pa'akhlaftukum, wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum. Tingnan po ninyo dito sa ayat na ito. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum. Kung titingnan natin ang ayat na ito, mga kapatid ko sa Islam, at ibalik natin dito sa mundo, ano bang bagay? Wa ma kana li 'alaykum min sultan. Wala akong katibayan, wala akong kapangyarihan, illa an da'awtukum. Ako pa lamang ay nanghihikayat sa inyo upang gumawa ng mga kasalanan, mga bagay na hindi kaaya-aya. Kung ibalik po natin dito sa mundong ito, mga kapatid ko sa Islam, ano bang bagay ang isang tao, mapipilit siya gagawa ng isang bagay, mga kapatid ko sa Islam? Una-una, kapag may threaten sa iyo na dapat mong gawin. Gawin mo ito, kung hindi mo gagawin, papatayin kita. Gawin mo ito. Mapipilitan kang gagawin ang isang bagay, mga kapatid ko sa Islam. O kaya may katibayan, sapat na katibayan, na hindi mo mapwedeng i-deny. Hindi mo pwedeng i-deny, ito ba ay totoo? Ito ba ay kwan? Ito ba hindi ko dapat gawin? Pero katotohanan, nakita mo yung katibayan sa harapan mo, mga kapatid ko sa Islam. Ang Satan, ang Iblis. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang katibayan upang pilitin ng tao gagawa ng isang bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Illa an da'awtukum. Subalit sabi ng Iblis, illa an da'awtukum, sabi ng Satan, ako lamang ay nanghihikayat sa inyo. Ako ay nanghihikayat lamang sa inyo. Fala talumuni walumu anfusakum. At dahil dito sabi ng Satan sa mga tao sa impyerno, sa mga kuffar,
sa nga pumasok sa impyerno, fala talumuni wa lumu anfusakum. At dahil dito, huwag ninyo akong sisihin, bagkus ang sisihin ninyo ang iyong sarili. Dito po ang matinding pagsisisi, mga kapatid ko sa Islam. Mismo ang syaitan ng iblis, na tinutuligsa ng mga kufar, tinutigligsa ng mga tao sa loob ng impyerno, sasabihin, huwag niyo akong sisihin, bagkus ang sisihin ninyong sarili. Dahil binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala magpag-iisip. Ano ang totoo? Ano ang dapat gawin? Tulad din dito sa mundo, mga kapatid ko sa Islam, kung nailigaw mang bawat tao at sisihin mo, anong sasabihin sa'yo ng tao? Ikaw. Yan ang pinili mo. Alam mo naman, ito, ganito, ganito. Ngunit yan ang pinili mo. Kaya huwag mo kong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo. Yun po ang hudya. Gagamitin ng syaitan sa loob ng impyerno, sa mga tao papasok sa impyerno. Waliyadu billah, mga kapatid ko sa Islam. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusriki. Hindi ninyo ako matutulungan. Hindi na kayo matutulungan ko at hindi niyo ako matutulungan. Alam mo po sa Lugha Arabiya, yung as-sarh, ibig sabihin ng humihingi ng saklolo. Sa mga bagay na humihingi ng saklolo, pag nasusunog na bagay, nasusunog na taakwan, bahay mo humihingi na, tulungan ninyo ako. Parang ganon po ang mangyayari. Sabi ng syaitan, kahit ano pa ang anong pagsisi ninyo, kahit ano pang saklolo na hihingi ninyo sa akin, hindi ko kayo matutulungan at hindi rin ninyo ako matutulungan, mga kapatid ko Islam. Yun po ang matitinding pagsisisi sa araw na ito. Sa araw ng pagdating, yun po ang binabalaan tayo ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzirhum yawmal hasrah. At balaan mo sila sa pagdating ng araw, sa pagsisisi at pagdalamhati. Dahil dito sa impyerno ang mga tao, ngunit ang mga tao sa paraiso, Masya Allah, alhamdulillah, mga kapatid ko sa Islam. Alam natin, gaano ang kasiyahan maidudulot sa kanila sa loob ng paraiso. Kaya hanggat hindi pa darating ang araw na yan, ang pagsisisi ng bawat isa dito sa mundong ito, gagawin na ng bawat isa ang pagtawad, ang pagsunod, ang pagtalima sa Allah subhanahu wa ta'ala at susundan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang ating relihiyon na Islam, may sapat ang lahat ng katibayan. Ano ba ang totoo? Ano ba ang hindi? Kaya hindi mo masisisi sino man sa kabilang buhay. Hindi mo matutuligsa sino man sa kabilang buhay ang sisisihin ng tao ng mga kafir dahil ang masisisi natin ang ating sarili, ang sarili niya, mga kapatid ko Islam, doon sa kabilang buhay. Fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka Rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Mga kapatid ko sa Islam, alam po ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Huwag po malilingat ang tao sa mga bagay dito sa mundo, sa makabunduhang mundo na ito. Dahil uulitin po namin ang pagsisisi ay kabilang buhay. Karamihan po ng tao nalilingat dito sa mundong ito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Dahil ang nakikita lamang ng tao, ang nalalaman-laman ng tao, ang mga panglabas na anyo ng mundong ito, ang makamunduhang bagay. Ngunit sa kabilang buhay, karamihan ng tao ay lingat, ay napabayaan nila para sa kabilang buhay, at doon po ang pagsisisi, mga kapatid ko sa Islam. Nawa, mapatawad tayo ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan natin, sinadya man natin o hindi natin sinadya, alam man natin o hindi natin alam, mga kapatid ko sa Islam. At ang ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa kanyang banal na Quran, وَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هذه أحوالنا بين يديك وأنت أعلم بها
فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم بها منا. فيسر لنا أمورنا ولا تؤثر علينا إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.